Pagpasok ng tag-ulan, nais po nating paalalahanan ang bawat pamilya sa Navotas na maging handa at mas maingat sa lahat ng oras. Ang layunin natin ay maging love-ready. Handang pamilya, matatag na lungsod. Ang inyong pamalang lungsod ay naghahanda na din po. Tuloy-tuloy ang declogging operation sa ating mga kanal. Ready na po ang ating mga pumping stations. Tinututukan po ang dike repairs at operational na din po ang floodgates 1, 2 at 3 sa coastal dike. Nabigyan na po ng DNR permit ang construction ng retaining wall sa Celeste. Siguraduhin nating malinis ang mga kanal at daluyan ng tubig. Iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan at laging makinig sa mga abiso ng ating lokal na pamahalaan, lalo na tuwing may malakas na ulan o bagyo. Ang kaligtasan ng bawat Navoteño ay responsibilidad nating lahat. Sa pagtutulungan, disiplina at bayanihan, mas magiging ligtas at handa ang ating komunidad ngayong tag-ulan. Maging alerto at love-ready po tayong lahat. Ingat po, mga Navoteño. Ang state-of-the-art na classrooms, elevators, hallways, cafeteria, gymnasium at tennis court. Ang pangunahing hakbang sa pagiging smart city ay ang pagkakaroon ng smart Navoteño students. Tuloy-tuloy rin ang improvement sa mga elementary at high school ng Navotas. Mula Wawa Elementary School, Kaunlaran High School, at North Bay Boulevard Elementary School, ang bawat classroom ay training ground para sa susunod na henerasyon ng mga tech-savvy Navoteño. Bukod sa edukasyon, pinagtuunan din ng pansin ang renovation ng Tanza 1 Health Center at NDBS Dagat-Dagatan Health Center. Kaakibat ng ating mga bagong health center ang programang yakap ni Pangulong BBM sa ilalim ng PhilHealth. Handog nito ang libreng check-ups, lab tests, cancer screening tests, at 20,000 pesos worth of essential medicines kada taon. Mas madali na rin ang pagproseso ng business permit application at renewal para sa Navoteño business owners. Binigyan din natin ng bagong kanlungan ang mga inabandonang lolo't lola, street kids, at kababaihan sa ating bahay kalinga para sa mga sektor na nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal. Pinagmamalaki rin natin ng Green Zone Park R10 na nagsisilbing pasyalan at espasyo para sa mga outdoor activities tulad ng jogging at zumba. At syempre, bilang fishing capital of the Philippines, modernized na ang ating Navotas Fishport upang mas maging efficient ang hanap buhay ng mga isdang Navoteño. Kakibat ng pagiging smart city ang modern and flood-free housing para sa Navoteño. Ang Navotas Homes 3 Tanza 1 ay may mga gusaling may 5 palapag at 60 units. Sa loob nito ay may kitchen, comfort room, dining area, 1 master bedroom, 1 bedroom with double deck, living room na may TV at aircon, at balcony na pwedeng gawing laundry area. Upang makaengganyo ng mga turista at maging handa sa pag-oorganisa ng mga events, nandito na rin ang Navotas Convention Center na may libo-libong seating capacity, multi-purpose hall, at gymnasium. Sa mga susunod na panahon,
Mas madali na rin ang biyahe mula sa Navotas papunta sa iba't ibang kalapit na bayan. Dahil sa Shore Protection Dike Project, hindi lang tayo makapagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa pagbaha at storm surge. Makakatulong din ito para mas mapuluwag ang transportasyon ng mga Navoteño. Ang Shore Protection Dike ay importanteng bahagi ng ating vision para sa coastal development. Nasimulan na ang project na ito na magmumula sa Centennial Park at magdudugtong sa R10 at New Manila International Airport. Kapag natapos ang proyektong ito, ang Navotas ay magiging bagong gateway ng Metro Manila sa mga pasahero, lokal man o dayuhan na dadaan sa bagong airport. Hindi tayo hihinto sa pwede na dahil ang hangganan ng Navotas ay ang rurok ng tagumpay. Sabay-sabay nating abutin ang Navotaas na pamumuhay, Navotaas na kinabukasan at Navotaas na handa sa modernisasyon. Navotaas, itaas ang antas ng buhay, Navoteño. Dahil nahukay na siya, nakakapasok na yung barge. Oo nga. So tuloy-tuloy rin yung Love Ready. Handang pamilya, matatag na lungsod. Ang inyong pamalang lungsod ay naghahanda na din po. Tuloy-tuloy ang declogging operation sa ating mga kanal. Ready na po ang ating mga pumping stations. Tinututukan po ang dike repairs at operational na din po ang floodgates 1, 2 at 3 sa coastal dike. Nabigyan na po ng DNR permit ang construction ng retaining wall sa Celeste. Siguraduhin nating malinis ang mga kanal at daluyan ng tubig. Iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan at laging makinig sa mga abiso ng ating lokal na pamahalaan, lalo na tuwing may malakas na ulan o bagyo. Ang kaligtasan ng bawat Navoteño ay responsibilidad nating lahat. Sa pagtutulungan, disiplina
disiplina at bayanihan, mas magiging ligtas at handa ang ating komunidad ngayong tagmulan. Maging alerto at ready po tayong lahat. Ingat po, mga Navotenyo. Ang taas ng pamumuhay ay pataas sa Navotas. Ang modernisasyon ay nagsisimula sa ating kabataan. Handog ng Navotas Polytechnic College ang state-of-the-art na classrooms, elevators, hallways, cafeteria, gymnasium at tennis court. Ang pangunahing hakbang sa pagiging smart city ay ang pagkakaroon ng smart Navotenyo students. Tuloy-tuloy rin ang improvement sa mga elementary at high school ng Navotas. Mula Wawa Elementary School, Kaunlaran High School, at North Bay Boulevard Elementary School, ang bawat classroom ay training ground para sa susunod na henerasyon ng mga tech-savvy Navotenyo. Bukod sa edukasyon, pinagtuunan din ng pansin ang renovation ng Tanzawana Health Center at NDBS Dagat-Dagatan Health Center. Kaakibat ng ating mga bagong health center ang programang yakap ni Pangulong BBM sa ilalim ng PhilHealth. Handog nito ang libreng check-ups, lab tests, cancer screening tests, at 20,000 pesos worth of essential medicines kada taon. Mas madali na rin ang pagproseso ng business permit application at renewal para sa Navotenyo business owners. Binigyan din natin ng bagong kanlungan ang mga inabandonang lolo't lola, street kids, at kababaihan sa ating bahay kalinga para sa mga sektor na nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal. Pinagmamalaki rin natin ng Green Zone Park R10 na nagsisilbing pasyalan at espasyo para sa mga outdoor activities tulad ng jogging at zumba. At syempre, bilang fishing capital of the Philippines, modernized na ang ating Navotas Fishport upang mas maging efficient ang hanap buhay ng mga isdang Navotenyo. Kaakibat ng pagiging smart city ang modern and flood-free housing para sa Navotenyo. Ang Navotas Homestay Tanzawan ay may mga gusaling may 5 palapag at 60 units. Sa loob nito ay may kitchen, comfort room, dining area, 1 master bedroom, 1 bedroom with double deck, living room na may TV at aircon, at balcony na pwedeng gawing laundry area. Upang makainganyo ng mga turista at maging handa sa pag-oorganisa ng mga events, nandito na rin ang Navotas Convention Center na may libo-libong seating capacity, multi-purpose hall, at gymnasium. Sa mga susunod na panahon, mas madali na rin ang biyahe mula sa Navotas papunta sa iba't ibang kalapit na bayan. Dahil sa Shore Protection Dike Project, hindi lang tayo makapagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa pagbaha at storm surge. Makakatulong din ito para mas mapuluwag ang transportasyon ng mga Navotenyo. Ang Shore Protection Dike ay importanteng bahagi ng ating vision para sa coastal development. Nasimulan na ang project na ito na magmumula sa Centennial Park at magdudugtong sa R10 at New Manila International Airport. Kapag natapos ang proyektong ito, ang Navotas magiging bagong gateway ng Metro Manila sa mga pasahero, lokal man o dayuhan na dadaan sa bagong airport. Hindi tayo hihinto sa pwede na.
dahil hangganan ng Navotas ay ang burok ng tagumpay. Sabay-sabay nating abutin ang Navotaas na pamumuhay, Navotaas na kinabukasan at Navotaas na handa sa modernisasyon. Navotaas, itaas ang antas ng buhay, Navotenyo. Totoo na palang mangyayari. Dahil nahukay na siya, nakakapasok na yung barge. Oo nga. So tuloy-tuloy rin yung at mas maingat sa lahat ng oras. Ang layunin natin ay maging love ready. Handang pamilya, matatag na lungsod. Ang inyong pamalang lungsod ay naghahanda na din po. Tuloy-tuloy ang declogging operation sa ating mga kanal. Ready na po ang ating mga pumping stations. Tinututukan po ang dike repairs at operational na din po ang floodgates 1, 2 at 3 sa coastal dike. Nabigyan na po ng DNR permit ang construction ng retaining wall sa Celeste. Siguraduhin nating malinis ang mga kanal at daluyan ng tubig. Iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan at laging makinig sa mga abiso ng ating lokal na pamahalaan, lalo na tuwing may malakas na ulan o bagyo. Ang kaligtasan ng bawat Navotenyo ay responsibilidad nating lahat. Sa pagtutulungan, disiplina at bayanihan, mas magiging ligtas at handa ang ating komunidad ngayong tag-ulan. Maging alerto at ready po tayong lahat. Ingat po, mga Navotenyo.
Ang taas ng pamumuhay ay pataas sa Navotas. Ang modernisasyon ay nagsisimula sa ating kabataan. Handog ng Navotas Polytechnic College ang state-of-the-art na classrooms, elevators, hallways, cafeteria, gymnasium at tennis court. Ang pangunahing hakbang sa pagiging smart city ay ang pagkakaroon ng smart Navotenyo students. Tuloy-tuloy rin ang improvement sa mga elementary at high school ng Navotas. Mula Wawa Elementary School, Kaunlaran High School, at North Bay Boulevard Elementary School, ang bawat classroom ay training ground para sa susunod na henerasyon ng mga tech-savvy Navotenyo. Bukod sa edukasyon, pinagtuunan din ng pansin ang renovation ng Tanzawana Health Center at NDBS Dagat-Dagatan Health Center. Kakibat ng ating mga bagong health center ang programang yakap ni Pangulong BBM sa ilalim ng PhilHealth. Handog nito ang libreng check-ups, lab tests, cancer screening tests, at 20,000 pesos worth of essential medicines kada taon. Mas madali na rin ang pagproseso ng business permit application at renewal para sa Navotenyo business owners. Binigyan din natin ng bagong kanlungan ang mga inabandonang lolo't lola, street kids, at kababaihan sa ating bahay kalinga para sa mga sektor na nangangailangan ng higit na atensyon at pagmamahal. Pinagmamalaki rin natin ng Green Zone Park R10 na nagsisilbing pasyalan at espasyo para sa mga outdoor activities tulad ng jogging at zumba. At syempre, bilang fishing capital of the Philippines, modernized na ang ating Navotas Fishport upang mas maging efficient ang hanap buhay ng mga isdang Navotenyo. Kakibat ng pagiging smart city ang modern and flood-free housing para sa Navotenyo. Ang umaga po sa ating lahat, June 8 po, Lunes, at ito po yung situationer po at magre-report po tayo sa nangyari po last week. Siyempre, last June 2 po, Martes, ay papasalamat po tayo sa tayo pong napili ng ating mahal na Pangulo na bisitahin yung paghahanda na ginagawa po natin sa Brigada Eskwela. At dito po sa Kapitbahayan Elementary School, pumunta ang ating Pangulo. Kasama na rin po dyan ang DepEd Secretary Sani Angara. Kasama na rin po ang DSWD Secretary Rex Gatchalian at DOLE Secretary Francis Tolentino. So, yan, inikot po natin sila dun sa ating paaralan sa paghahanda. At hindi lang po yan, nagbasa pa po ang ating Pangulo dun sa mga bata. At tiningnan rin po yung iba't ibang programa sa pagbabasa, sa seminar sa mga magulang, yung security issues po natin, pinakita natin yung mga CCTV dun sa ating paaralan. At syempre, yung sa tupad po na tumutulong dun sa ating paghahanda sa ating paaralan. So maraming salamat po sa ating Pangulo at dun sa ating mga secretaries. At malapit lang po doon ay binisita rin po niya ang evacuation center po kung saan nagkasunog po doon sa NDBS proper at kinamusta at nagbigay ng karagdagang tulong doon sa ating mga apektadong pamilya doon sa Phase 1C. Ayan po, dumaan po siya dyan.
So, nagkaroon rin tayo ng graduation. Regular naman po natin ginagawa to simula 2016, yung Bidahan graduation. Ito po yung programa po natin dun sa community-based drug rehab po. So, binibigyan natin ng pagkakataon na magbagong buhay yung mga nagka-problema, lalong-lalo na sa addiction sa drugs. So, kasama ang kanilang pamilya. So, marami na rin po tayong napagaling po dito na sumailalim sa ating programa. So, dun sa mga kababayan po natin, mayroon kayong mga kamag-anak, kakilala na nagkakaproblema po dito, is na mahuli po sila o lalong malulon, ay sana ipasok na lang po natin dun sa rehab po natin para makapagbagong buhay. At pagbati rin dun sa bagong talagang presidente at vice president ng liga ng ating barangay. Ang presidente po ngayon ay si Kapitan Alvin Oliveros ng Barangay Danghare at ang vice president ay si Dorvin Villanueva. Ayan po. Okay, so pinalitan po nila dahil siyempre naiwanan na po tayo ng dating Kapitan Konsyal Malu. Nag-courtesy call rin po ang ating bagong tinalagang District Director, Brigadier General Ben Liner Capili. Yan. So, bagong talagang District Director. At napag-usapan po natin yung mga iba't ibang programa po natin dito sa Peace and Order, kung paano pa makakatulong at makapag-coordinate na mas maganda para makapag-action tayo dun sa ating Peace and Order. So, bumisita rin po tayo sa turnover ng mga donasyon dun sa ACF-funded equipment, dun sa ating mga paaralan. So, gusto natin kumpleto yung gamit ng ating mga classrooms, sa mga estudyante at mga guro. So, na-deliver na po natin yung 917 electric fans, 110 na smart TVs, 24 printers, 4 OMR scanners, at 4 na RISO machines po. So, ito yung mga pangangailangan ng ating mga paaralan. Kasabay rin ito ay ang donasyon ng PCCI, Philippine Chamber of Commerce na Botas, na handog na 3,800 na sa Grade 1 learners na mga school supplies. So, maraming salamat sa mga kumpanya, individual, na tumulong po para mabigyan ng school supplies itong grade 1 learners po natin. So lahat ng grade 1 po ay nabigyan po yan. So tuloy-tuloy po yung distribution ng LGSF Rice, yung Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang. Programa pa rin po ng ating Pangulong BBM. Ito yung mga sa pamimigay ng 10 kilong bigas sa mga vulnerable sector po. So tuloy-tuloy po dyan at kasama rin po dyan ay nanyayahan po natin sila na magpa-register at magpa-first patient encounter dun sa PhilHealth Yakap po natin. So, meron rin po tayong diskwento caravan dahil pasukan na. So, nagkaroon din po tayo niyan sa baba ng City Hall. At nakipagpulong po tayo sa ating mga barangay officials, lalong-lalo na dun sa mga in charge sa disaster para paliwanag sa kanila yung ating buong programa dun sa flood control po natin at paghahanda dun sa iba't ibang disaster para makapag-ikot po sila dun sa kanilang mga barangay, makapag-report at ano pa yung pwede po nating magawa na tulong at reporting po para mas mapatakbo natin ng ayos yung disaster prevention po natin at action po. Kasama po niyan ay tuloy-tuloy pa rin po yung declogging at wire clearing operations po natin. So marami pa rin pong lugar na kailangan natin itaas at ayusin yung mga wires po natin. At marami pa rin pong lugar
na nililinis yung mga kanal po natin. So sana tulong-tulong po tayong lahat. Magbayanihan po tayo. Makita naman po natin yung mga nagtutupad, yung street sweepers po natin, yung engineering po natin, linis kanal, pati yung MMDA, at iba't ibang mga kasama po natin at patuloy naglilinis para mabilis po yung daloy ng tubig pag mulan po. At yun nga, sana report nyo rin po kung medyo barado yung mga kanal po natin at yung mga ibang kailangan pang gawin. So ito naman po yung Navotas Urban Farming Excellence Award. May requirement po dyan. Ito'y pa-contest po. Ayan. So merong 40,000 dun sa Best in Urban Farming at saka mga special awards po. So tingnan na lang po natin yung mga requirement. Siyempre, in-encourage po natin lahat na magtanim. Okay, urban gardening. National ID registration for senior citizens. Ito yung mga listahan po natin at yung mga venue po natin. At high tide alert, pataas na naman po hanggang next weekend. So Friday, Saturday, Sunday, tuloy-tuloy yan hanggang pinakamataas po niya ay Lunes yata o Martes, abot ng 2.1 or 2.2 po. Ano yan? Sa 17 ang pinakamataas. So, yan ay Thursday, Wednesday. Okay, so ingat po tayong lahat. At floodgate operation po, yung sa Navgate. So, dapat i-post nyo rin dito yung floodgate 1, 2, 3 na nag-ooperate na yung mga schedule po. Pati sa Navatenyo ako. So, punta na po tayo sa mga katanungan po natin. So, sana pwede kayong magpahabol pa ng inyong mga suggestion at mga katanungan. Tungkol sa National ID, registration, paano sa 6-year-old na bata? Magandang umaga po. Mangyaring magpunta lamang po sa aming tanggapan ang magulang or guardian ng bata para po magkaroon ng initial interview at mabigyan ng precise requirements. Salamat po. Pagbabago ang maling spelling at birth date sa National ID. Regarding po sa changes ng inyong details national ID, maaring magtungo lamang po sa PSA NCR 4 sa Caloocan. Magdala po kayo ng birth certificate nyo or any ibang ID na paggagayahan po ng inyong mali. Paano kung nawala yung ID? Just in case po na nawala, may replacement po tayo sa NCR 4 pa rin po sa PSA, pero pwede naman po kayo ng inyong digital ID, magtungo lang po sa EGOV, pwede nyo pong i-download doon yung national ID. Pwede bang magparehistro bilang botante at kumuha ng voter certificate o voters stub or ID? So tapos na po yung COMELEC registration. Antabayanan na lang po natin yung susunod na announcement po. So it's up. Magandang umaga po. Nakipag-coordinate na po tayo kay DSUD. Currently coordinating din po sila kay NHA para makapagbigay na po sila ng definite timelines po para sa payout po ng exam. Salamat po. So, job hiring, paano mag-apply sa pinost na bakante at hiring ba ng clerk? So, good morning po, boss. Lahat po nung opening po natin nakapost po sa Navotenyo ako, and yung application process po natin ay pwede po mag-send through email po ng PTS and application letter po nila. Thank you po. Medical assistance, ano yung kailangan ni pambili ng gamot? So, una-muna, meron po tayong yakap na programa po. So, halos 70 plus na medicines po, libre po doon. Kailangan nyo lang magpa-register, first patient encounter, pakonsulta po kayo. At halos lahat naman po ng gamot ay kasama po doon. Okay, so, dun sa naman sa mga iba,
Ang requirements po niyan, syempre kailangan magpa-check up pa rin po kayo sa health centers po natin para talagang ma-certify na kailangan nyo yung gamot po na yan. So, pwede rin pong magtungo sa NavoServe. Paano po mag-apply sa solo parent? Punta lang po sa DSWD office po. Ano pong requirements application ng solo parent? Iba-iba ho kasi ang set of requirements per category. Meron ho kasi tayo 13 categories para sa solo parents. Mangyari po na magpunta na lang po sa opisina ng CSWDO para kayo po ay ma-initial assessment ng ating worker at maibigay po sa inyo yung tamang set of requirements. Okay, paano magpa-register ng QR code? Good morning po. Maaari pong magsadya po sa pinakamalapit pong barangay or sa ICTO po sa ground floor po ng City Hall. Dali lang po ng valid ID. Thank you po. Hindi makapag-register na rehistro online. Maaari pong magsadya po sa ICTO para po ma-assist po natin. Thank you po. Paano i-update yung QR information? Kung ito po ay approved na, maaari pong magsadya po ulit po sa ICTO para ma-validate po natin kung yung po yung tao na nag-a-apply po ay ma-assist po natin kung ano po yung mga kailangan po niya. Thank you po. Paano ulit gumawa ng account kung nawala na yung navarehistro? So, hindi nyo kailangan magbago. Punta lang po doon sa opisina para makuha po ninyo yung QR code po ninyo or i-update po. Mas magugulo po tayo kung parating nagbabago po. Makikita naman po sa record po yan kung meron po kayong registration. Sana may free anti-rabies sa pet vac. Good morning po. Sa ngayon po, wala pa po tayong supply ng free na anti-rabies. Naubos po yung last na binigay po ng DOH sa atin noong first week of May. And currently po, nasa process of procurement po kami from the trust fund. Saan po may libreng vaccine for dogs? Good morning po. Nandiyan, meron po tayong libreng active rabies vaccine. Punta lang po sila sa ating sa veterinary office po natin. Dito po sa may bagong bayan. Pwede bang makuha yung hindi na-claim na salamin ng estudyante na sumailalim sa yakap? Last August, June 4 po, naibaba na po sa SDO yung mga natitira pong unpaid na salamin at ito po ay ibababa ng SDO sa kanya-kanya po. May libreng birth registration po ba sa Navotas? Ano pong requirements? Yes po, may ordinansa po tayo para sa libreng pre-late registration. Mangyaring magpunta lamang po sa aming tanggapan, LCR office, para po ma-assess po kayo. Kailan po sa sahod yung tupad? Magandang umaga po. Yung pong batch 1 ng tupad ay ongoing po yung processing nito. Nasa DOLE NCR na po ito. Thank you po. Social pension, kailan po ang payout ng senior sa Tansa 1 at kailan ng senior pension sa Tamus North? Okay, good morning ho. May set na schedule, tentative ay June 22 para po sa buong Navotas po yun. Thank you. Sir, kailangan i-clarify na yung June 22 ay start pa lang po yun nung tentative para sa second quarter payout for social pension. Ipa-block pa po yung official schedule per barangay. Paano i-report yung baradong kanal sa Delumen Street at Espina hanggang Bangcolasi? Nais ko sana makingi ng tulong malinisan. Schedule na lang po namin ito sa planning team po natin. Meron po bang scholarship program? So, meron po. So, kaya lang tapos na po yan dahil nagsimula na po yung school year. So, yung sa mga scholarship, dapat bago po magpasukan, in-apply nyo na po yan. May CHED scholarship po ba?
Sa ngayon po, kaka-open lang po natin ang slot last February and March po. Abangan na lang po sa Facebook page ni Coco kailan po ulit kami mag-open. So, sana mangingisda naman. Ano po yung mangingisda naman? So, hindi po malinaw yung tanong po ninyo. Have a blessed morning. Good morning rin po. Pwede bang magpunta para mapa-national ID ang senior ko kahit hindi po siya taga roon sa barangay niyan? So, pwede naman po. Yes po, makipag-coordinate muna po kayo sa inyong senior president para po maipalista po kayo. So, yung IDSAP, Good morning po ulit. Regarding po sa ITSAP, nakausap na po natin ang DSUD regarding po dito. Makikipag-coordinate po sila dahil nag-transition po yung management ng program to NHA. Makikipag-coordinate daw po sila kay NHA to determine po, boss, yung definite timeline po na tinitignan para po sa PO. sana maayos yung kuryente sa school ng Wawa. So, ano yung problema doon sa kuryente? Ipa-double check ko po, Mayor. Meron po kasi silang application para po ma-upgrade yung kuryente nila sa school. Okay, so wala na po. Muli, maraming salamat po sa ating lahat at doon sa mga kababayan po natin. Sana po naka-enroll na po lahat ng ating mga anak. Kung di pa po, sana encourage po natin. Gusto natin lahat ng mga kabataan po ay nasa paaralan po. Okay, so ingat po tayong lahat. Ang bawat pamilya sa Nabotas na maging handa at mas mainat sa lahat ng oras. Ang layunin natin ay maging love ready. Handang pamilya, matatag na lungsod. Ang inyong pamalang lungsod ay naghahanda na din po. Tuloy-tuloy ang declogging operation sa ating mga kanal. Ready na po ang ating mga pumping stations. Tinututukan po ang dike repairs at operational na din po ang floodgates 1, 2 at 3 sa coastal dike. Nabigyan na po ng DNR permit ang construction ng retaining wall sa Celeste. Siguraduhin nating malinis ang mga kanal at daluyan ng tubig. Iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan at laging makinig sa mga abiso ng ating lokal na pamahalaan, lalo na tuwing may malakas na ulan o bagyo. Ang kaligtasan ng bawat Naboteño ay responsibilidad nating lahat. Sa pagtutulungan, disiplina at bayanihan, mas magiging ligtas at handa ang ating komunidad ngayong tag-ulan. Maging alerto at love ready po tayong lahat. Ingat po, mga Naboteño.